Sa iba pang balita, nagsampa na ng reklamo ang senior citizen na sa pilitang inaresto ng isang pulis noong nakarang linggo matapos umanong mabangga ang minamaneho niyang sasakyan. Ayon sa biktima, binantaan umano siyang babarilin kapag nagkita sila ng naturang pulis sa kalsada. Narito ang balita. Kahit tila nahihirapang magsalita, humarap sa media si Santiago Parado, ang senior citizen na sa pilitang inaresto ng pulis na si Corporal Simeon Suwan sa Taguig City noong nakaraang linggo. Nagsampa ng reklamong physical injuries at grave threat si Parado matapos umano siyang bantaan ni Suwan na babarilin kapag nagkita silang muli sa kalsada nang mangyari ang insidente. Kwento pa nito, pinagbabayad siya ng 30,000 pesos na danyos matapos umanong mabangga ang kotse nito. At dahil nag-viral na raw sa social media ang sapilitang pag-aresto ng pulis, gusto na lang daw nito na ipakulong si Parado, pero dahil nagkaroon na ng kasunduan, hindi na raw pumayag ang mga investigador. Ibinahagi rin ng biktima na bago raw siya sapilitang arestuhin ay pinagsusuntok umano siya sa kanyang upuan bago tuluyang makaladkad palabas ng minamanehong sasakyan ng barangay. Manibila ako. Nahihirapan siya sumuntok dahil mataas yung bintana. Ang ginawa naman, nabuksan yung pinto na yon. Nung mabuksan ang pinto ayun, suntok halbot, ganun. Hanggang ako natangay niya ako sa baba. Di po kasi po, di ba, kasi considering na may kasunduan na sila, nagsettle na sila, tapos bakit biglang gustong ipakulong si tatay? Kaya hindi na po ako pumayag. Bukod sa admin case, nahaharap rin ngayon si Suwan sa criminal case kung saan ito na ang ikatlong beses niyang abulo, absence without official leave, ayon kay National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan. Mariin naman itinanggi ni Parado na tinangka umano niyang sagasaan si Suwan taliwas sa aligasyon nito. Hindi yung totoo na sasagasaan ko siya. Bigla lang ako dito sa likod. Then, sinigawan niya ako, atras ko. Di atras ko. May tatamaan sa likod. May tatamaan sa likod na tricycle. Nagsigawan doon, abante, ganun. Dinabigla ako, di ba? Yung parang gumanon lang yun. Ring! Ganun. Nabigla ako pagtapak ng silin nito. Una ko, ina-assess ko natin yung statement ni tatay at kasama naman po sa pwedeng ipataw ng NAPOLCOM, preventive suspension nito. At actually kanina binubulong asahan ni tatay na takot nga din siya na baka barilin din siya after niya mag-file ng kaso. Pero it is what it is. And sabi ko nga, minsan dapat maging ilaw tayo ng bansa. Ito yun, yung tunay na nangyari sa kanya. Isa naman sa hindi alam ng tao ko talagang tunay na nangyayari. And nailahad na ni tatay ang kanyang istorya, nailahad na rin naman ni Suwan yung istorya niya noong isang araw. Siguro yung NAPOLCOM, ito naman, 6 yung nandito. Meron kaming collective decision pag yun ay ilalabas. Dahil na rin sa pamumuwersa na ginawa kay Parado, nagpasya raw ito na magpatingin sa ospital para ipa-check up ang kanyang katawan. Na-surrender naman na raw ni Suwan ang kanyang issued firearms kaya isinailalim siya sa restrictive custody pero ngayon ay hindi na ito nagpakita sa kanyang mga opisyal. Pinangangambahan tuloy ni Santiago ang kanyang seguridad at hindi basta-basta makakalabas lalo't awol na ang pulis. Kay Corporal, wala na akong may mensahe doon. Kahit anhin kong mensahe, kung talagang gusto niya akong patayin, hahanap ng butas yun. Kung si Calinisan naman ang tatanungin, hindi raw personal para sa kanya ang kaso ng pulis dahil naninindigan lamang ito sa kanyang trabaho at ang mahalaga ay magkaroon ng hustisya sa ginawa nitong abala sa isang senior citizen. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.